Pinalitan yung lingwahe pero wala naman na bago sa intent o kaya sa substance. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse po muli at maraming salamat for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pag-usapan po natin itong yung ilalabas na report or yung ilalabas na recommendation nitong Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na nagkaroon nga ng revision. Nagkaroon ng pagbabago doon sa terminology na ginawang parang napakalaking issue ng ibang istasyon sa mainstream media. Na para sa akin, wala namang masyadong epekto or yung pagbabago na yun ay tama lang. So, pakinggan natin yung interview, isa sa mga napakinggan ko, yung interview ng DCWB na ito ay interview ni Miss Weng Salvacion at ni Mr. Joel Reyes Sobel. Pakinggan po natin. President Pro Tempore Panfilo Lacson. Senator, magandang umaga. Si Joel Weng po ito. Magandang umaga po. Joel, Weng, magandang umaga sa atin lahat. Opo, Senator, tama bang impresyon na parang nakipagkompromiso daw po kayo para malagdaan yung committee report? At meron daw mga salita po doon na pinalambot, soften na ang ginamit na kataga para pumasa sa pagkilatis po ng ating mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito pong inyong draft report. Yes and no. Okay. Tama yun, may pinalitan yung lingwahe pero wala naman na bago sa intent o kaya sa substance. Kasi yung nauna, yung nag-leak na report, nakasaad doon na to be charged, recommended to be charged. Pinalitan yon, naging specific lang na recommended to undergo preliminary investigation. After all, kasi ang tama rin yung suggestion ng ibang kasamahan ko, pag sinabing to be charged, ang impression ng ibang tao na wala naman background sa batas o sa rules of procedure, parang nasa korte na. So sabi ko, sige, walang problema kasi after all, yung komite o yung senado, hindi naman pwede magsampa ng demanda o magkaso sa korte. Ang pwede lang gawin talaga namin, magrekomenda sa DOJ o kaya sa Ombudsman na magsagawa ng preliminary investigation. At bahala yung DOJ at Ombudsman na magsampa o magkaso sa korte. Bakit po hindi pinanatili na lang yung salitang recommended to file charges kung ang proseso din naman ay gano'n din ang dadaan ng Senator? Kasi ang dating po sa iba, katulad kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, politics daw po ito, Senator. Hindi, mali kasi yung report ng reporter. Ang tanong, siyempre magbabase si Ombudsman Remulla sa tanong. Opo. Hindi naman niya alam yung facts eh. So siyempre sagot niya, at ako naniniwala ako siyempre dati naman siyang congressman, alam niya yung kalakaran ng politika sa both chambers, Dahil alam niya, mayroong mga compromises. Pero ito, in this case, sa kaso ng Blue Ribbon Report, maski may kompromiso sa paggamit ng lingwahe, hindi naman na-compromise yung sustansya. Meaning, nandun pa rin yun. Kasi ganito Weng, Joel, di ba? Ang i-recommend talaga namin doon, maging subject ng preliminary investigation. Di ba, ni-explain ko ito nung unang nag-leak nga na after all, nag-undergo na nga ng preliminary investigation yung binabanggit noon na nire-recommenda. Yun na yung practical reality sa ground nangyayari. So inuulit lang namin yung nangyayari na. Hindi naman ako pwedeng o yung komite will go against what is already happening on the ground. After all, yung mga ebidensya na ginamit ng DOJ at saka ng Ombudsman sa pagkukondak ng preliminary investigation o kaya sila umabot sa preliminary investigation, nanggaling din yung karamihan sa Blue Ribbon. Pero Senator, maliban po doon sa terminolohiya na yan na instead of ng filing of charge o pagsasampa ng kaso to preliminary investigation, mayroon pa po bang ibang nabago sa nilalaman ng draft committee report? Wala, actually wala. Okay. Ito lang, Senator, kasi ang sinasabi ho na ilang mga nakapuna at ilang mga observers, there's a world of difference. Meron daw mundo ng pagkakaiba doon sa sinasabing recommended for filing of charges, doon sa recommended For preliminary investigation. Totally malayo daw po ang agwat eh. That is the reason, exactly the reason, Joel, Weng, kung bakit pinalitan yung lingwahe. Kasi nagkakaroon ng pag sinabi mong for filing of charges, pwedeng interpret yun na filing of charges before the Ombudsman or before the DOJ. Pwede ring interpret yun, filing of charges sa court. So para lang maliwanag, pinalitan na natin ng specific phrase na to undergo preliminary investigation. After all, sabi ko nga, hindi naman pwede magsampa ng kaso sa korte ang Blue Ribbon Committee o ang Senado. Hindi namin, wala sa mandato namin yon. Mandato yun ng DOJ
at saka ng ombudsman. Pero Maski NBI at PNP, hindi sila pwede magsampang diretso sa korte. Opo. Pero tapat ang tanong, Senator, hindi po ito resulta ng anumang kompromiso. Well, sabi ko nga yes and no. Dahil ito yung hiniling ng ibang masyadong parang all-encompassing yung filing of charges. Baka subject to misinterpretation, isipin ng mga kababayan natin, iba na hindi naintindihan yung kalakaran ng pag-handle ng kaso. Baka isipin, sa korte na yung kaso. Opo. So iba yung level na yon. Yun ang merong world of difference or well of difference na pagka ang kaso nasa korte na, medyo, ibig sabihin, meron ng probable cause. Wala pa naman tayo sa punto na may probable cause. At least, except for former Senator Bong Revilla, na na-establish na yung probable cause. Kaya nga nasa korte na, nasa Sandigan Bayan na yung kaso. Sa tono ng pagtatanong nitong dalawa ni Weng at itong si Joel, para bang hindi nila maitago, no? Na parang merong konting pagkakamali or merong napakalaking issue or parang merong isang napakalaking compromise ang ginawa nitong si Senator Ping Lacson doon nga sa pagpapalit ng word or nung terminology na ginamit. Na para sa akin ay napaka-petty, napakaliit pong issue niyan. Unang-una, ang Blue Ribbon Committee, ang mga investigasyon na ginagawa diyan sa Senado, alam naman natin na yan po ay in aid of legislation. So, yung paggamit ng salitang recommended for preliminary investigation as against doon sa sinabing recommended for charging. Para sa akin, mas tama yung ginawang revision at tama ang sensitivity, yung pakiramdam ng ibang mga senador na nagsabi na baguhin yan. Kasi, again, uulitin ko, yung investigasyon na ginagawa dyan sa Blue Ribbon Committee, in aid of legislation yan, hindi po pwedeng ang anumang committee ng Senado ay mag-file or mag-recommend ng pag-charge ng kaso. Mali po talaga yon para sa akin. Kasi charging, ibig sabihin talaga, magpa-file ka na ng kaso. As compared doon sa sinabing recommended for preliminary investigation na mas tama. At pangalawa, ang mangyayari naman talaga dyan, whether gamitan mo ng salitang charging or PI, pag pinadala mo yan doon sa ombudsman, definitely, ang gagawin naman ng ombudsman dyan ay magko-conduct ng preliminary investigation. Yun eh. Kaya tama ang sinasabi ni Senator Ping Lacson na wala naman talagang nabago. Whether charge or preliminary investigation ang ginamit, pag yan ay dinala mo sa ombudsman, ang gagawin talaga ng ombudsman dyan, mag-conduct ng preliminary investigation dahil hindi naman automatic yan na pag ang Senado or in this case yung Blue Ribbon Committee ay nagpadala ng mga ebidensya, ng mga statements, ng kanilang mga dokumento at ibinigay sa ombudsman, hindi naman automatic yan na meron na kaagad kasong ipa-file. Kaya lang, ang kagandahan nito, itong ginawa ng Blue Ribbon Committee na pagko-compile ng mga testimonies, pagko-compile ng mga dokumento, matibay po yan. Dahil, kumbaga, binawasan mo na ang trabaho ng ombudsman. Dahil unang-una, itong si Senator Ping Lacson, napakaingat nito sa investigasyon. Kaya may sampalataya tayo na yan pag nagdala doon sa ombudsman, malamang-lamang talaga na yan mapupunta sa kaso. Kaya yung sinasabi niyang magpa-file siya or ang recommendation niya na binago nga ng committee. Actually, committee ang nasunod dito eh. Hindi lang naman si Senator Ping Lacson. Ang sinabi ng committee, baguhin natin, imbis na charging, ay gawin nating preliminary investigation. Kasi nga, hindi naman talaga korte ang Blue Ribbon Committee. Dapat maintindihan natin yan. Lahat ng ginagawang investigasyon dyan, ang intention niyan, ang purpose niyan, ay para sa ating mga batas. Kung magkakaroon ba ng revision, kung magkakaroon ng additional laws, or palalakasin pa yung mga existing laws.
Yan po ang meaning nung pag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee at iba pang committees diyan sa Senado. Kaya hindi ko maintindihan yung ibang media people, yung ibang nasa mainstream media na para bang ang laki-laki ng issue na to. Na para bang itong si Senator Ping Lacson may tinatago. Na para bang itong si Senator Ping Lacson nadala ng politika kaya binago yung wording na yan. Well, somehow may politika naman dyan. Dahil nga nasunod yung mga senador na gustong baguhin yung wording dahil nga doon sa mga sensitivities, dahil alam naman natin, mga kaibigan nila ang matcha-charge dito. Itong sila Chis Escudero, itong sila Joel Villanueva, at itong si Jingoy Estrada. Pero baliwala po yung salita na yon. Wala pong, as far as my understanding is concerned, wala po ritong shortcut, wala po ritong pinagbigyan para pagaanin ng kaso, wala po ritong favoritism or wala po ritong maabswelto. Kung lalabas talaga sa preliminary investigation ng ombudsman ay may dapat kasuhan. At again, uulitin ko, yung trabaho ng ombudsman napadali dahil dito sa investigasyon na ginawa sa Senado, dito sa Blue Ribbon Committee. Pero kung ang pag-uusapan natin dito, merong bang trade-off dito? Merong bang pinagbigyan dito para hindi makasuhan? Wala pong ganun. Ang pinaka-importante po rito, itong mga nabanggit na pangalan, itong sila Senator Chis Escudero, Jingoy Estrada at Joel Villanueva, ay talagang makasuhan ng ombudsman papuntang Sandigan Bayan at mabigyan ng warrant of arrest at finally, makulong sila. Yan po ang pinaka-importante sa mamamayang Pilipino. Masasabi po natin na medyo tumagal na yan. Pero I don't mind. Alam ko naman kung gaano katagal talaga ang mag-process ng kaso dito sa Pilipinas. Yan po ay merong due process na dadaanan. At alam natin kung gaano kabagal ang due process dito sa atin sa Pilipinas. Pero, sa totoo lang, itong ginagawang aksyon ng ombudsman papuntang Sandigan Bayan, kung tutuusin po, mabilis na yan. Kung ikukumpara natin sa ibang mga kaso na nasa mga ibang normal courts, mabilis na po ito. At again, ulitin ko, ang pinaka-importante po rito, dahil ang hinihingi talaga rito ng taong bayan, ang ulo nila Chis Escudero, nila Jingoy Estrada, at nitong Joel Villanueva. Na sa tingin natin, talaga namang meron ng yung tinatawag ni Ombudsman Boying Rimulya na reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin yan, pagkatapos ng preliminary investigation, at ito ay nahanapan ng talagang prima facie evidence at yun ang reasonable certainty of conviction, pag yan ay i-final sa Sandigan Bayan, napakalaki po ng tsansa na itong mga naturang senators ay makonvict. At yan po ay ikatutuwa ng taong bayan dahil alam na alam naman natin. Ang lakas ng pakiramdam ng mamamayang Pilipino na talagang may kinalaman ang mga senador na ito. Otherwise, hindi naman lalabas itong mga nag-witness na to na mga matataas din namang opisyal katulad nila Yusek Bernardo at opisyal ng DPWH na nagtuturo sa kanila. Bukod pa sa mga dokumento na alam natin na andyan yan sa dokumento ng DPWH. So, ulitin natin, yung pong ginawang pag-revise, pagbago ng terminology na ginamit ni Senator Ping Lacson as voted upon or suggested ng mga, or based on sa suggestions ng nakakalamang na members ng committee ng Blue Ribbon, yung pagbabago ng terminology ay tama lang. Wala pong malaking issue dyan. Kung politika man yan, maituturing po nating konting politika yan. Pero wala pong nabago sa weight, sa timbang, sa bigat ng mga haraping kaso nitong mga taong nabanggit. Yung preliminary investigation, yun naman talaga ang gagawin ng ombudsman pag dinala ng Blue Ribbon Committee yung mga hawak nilang ebidensya, testimonies at kung ano-ano pang mga dokumento. Kaya hindi po
dapat pagtalunan na dapat gamitin yung salitang recommended for charging or recommended for preliminary investigation. Perfect po ang dokumento na yan. Perfect po ang ginawa ng Blue Ribbon Committee na yan. Hindi po natin pwedeng tawaran yung ginawang trabaho nitong si Senator Ping Lacson dahil alam natin na magaling na investigador, very systematic at alam nating walang palulustin dito. Wala pong kaibigan kung siya ay mahanapan ng ebidensya, kung siya ay mahanapan ng matibay na testimonies, itong mga nabanggit na senador ay dapat ma-file ng kaso sa Sandigan Bayan. Hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo, pilitin natin masagot ang inyong mga komento. At pakishare na rin po sa iba't ibang mga grupo at ating mga kaibigan, mga kamag-anak, itong ating episode nang sa ganon marami makapatid tungkol dito sa ating munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo. Stuck here without a